Walang sinisino ang Office of the Ombudsman pagdating sa mga iniimbestigahang opisyal ng bansa na nasasangkot ngayon sa isyu ng korupsyon. Kamakailan, itinalaga si dating Budget and Management Secretary Amenah Pangandaman bilang Chief Executive Officer o CEO ng isang government-owned Islamic bank. Para kay Ombudsman Crispin Remulla, hindi ibig sabihin ng bago nitong posisyon na absuelto na ang dating kalihim sa investigasyon. Kasama pa rin siya sa universe namin. She's part of the universe, definitely. Maging sina Senator Cheese Escudero at Senator Joel Villanueva na una nang nasangkot sa mga anomalya ay tuloy-tuloy na iniimbestigahan ng Ombudsman. Ayon kay Ombudsman Remulla, maraming ebidensya ang pumapasok sa kanilang tanggapan. Ngunit kailangan pa rin isa-isa itong masuri upang matukoy kung talagang magagamit sa hukuman. Pero tuloy-tuloy yan, tuloy-tuloy yan. Sang stage na siya, sir. Andiyan pa rin. Nasa fact-finding pa rin siya. Fact-finding pa rin. Pero malapit na rin yan. Darating tayo dyan. How about Senator Joel po? Ganun din. Same. Fact-finding din. Same. Una nang nasangkot sa flood control scandal ang mga nasabing opisyal, si Pangandaman sa umano'y illegal na insertion sa national budget, habang ang dalawang senador naman umano ay nakinabang sa kickback ng mga flood control project ng pamahalaan, bagay na matagal na nilang itinatanggi. Samantala, isa sa itinuturing na magagamit na ebidensya sa flood control scandal ay ang tinaguriang Cabral Files ni yumaong Department of Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral. Ngunit ayon kay Ombudsman Remulla, hindi na ito masasabing matibay na ebidensya ngayong wala na ang may-ari ng naturang files. Ang problema kasi, it has no probative value that the person now is dead. So, who will testify as to the files? Wala na eh. Technically, as if it doesn't exist. Laman umano ng Cabral Files ang listahan ng budget allocations at pangalan ng mga mambabatas na nag-request ng mga pondo para sa kani-kaniyang proyekto sa nakalipas na 10 taon. Noong December 2025, isinumite ito ng DPWH kasama ang iba pang gamit sa opisina ni Yusek Cabral, alinsunod sa subpoena na iniisyu ng Ombudsman. Ayon kay Ombudsman Remulla, magagamit bilang narrative ang Cabral Files, ngunit kailangan itong masuportahan ng ibang ebidensya. Evan Alvarez, UNCV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.